So, magandang tanghali po sa ating lahat guys. So, it's Sunday dahil po tayo pumasok sa work at tanghalian na po. Tayo po ay kakain na. So, nakabili po pala tayo ng isda kanina. So, pritong isda po yung akin nabili. Saka may sausawan po tayo na toyo. Siyempre, kailangan pag pritong isda po yung ating ulam, need natin may sausawan toyo guys. So, yan po. At nakahingi po rin ako ng sabaw. And then, sinamahan ko po siya ng buto-buto dahil nga libre lang naman po yung paghingi ng sabaw. Is natural naman pag may kantin means may sabaw yan. So inabot na ng tanghali guys. So nagutom na ako dahil po kanina pa tayo nagkakamada. So tayo po kain po ayun ang pananghalian mga guys. So Sunday work po tayo ngayon dahil kailangan po yung gawa natin. So tayo pa ay pumasok. So tayo ay nagutom na at kakain na. It's almost 11:30 naman na yun. So halika na guys at kain na po tayo. Nakahingi po tayo ng sabaw. So medyo kanina is magbibilisan ako ng gulay. Sunday wala po silang gulay. So is po na pritong isda lang muna yung ating bibilihin. Na yung prito na yung matinik, yung maya-maya. So istorbo po sa pagkain. So pag yun ang nabibili kong prito ng isda, talagang kailangan medyo ingat-ingat tayo sa pagkain ng maya-maya kasi po napakarami niyang tinik. Meron pang maliliit, meron pang malalaki. So, yung nabili ko pang toasted naman. So, kitang-kita po yung tinik niya. So, mag-ingat po tayo pag yun po ang nabibili natin. So, no choice po ako dahil po wala pong ibang ulam doon kanina dahil konti pa lang linggo. Hindi man sila nagluluto ng marami. So, yun po yung napili ko na pritong isda na lang. Sa magkarne ako is 30 lang naman yung dala nating pera. So, budget meal pa rin po tayo. Nakaigin naman tayo ng sabaw na may buto-buto. So, yun na po yung pandagdag ng ulam natin. So, dahil nagutom niya ang inyong lolo, kain na po tayo dahil pananghalian na. Sunday work muna tayo. Dahil need natin pumasok dahil po marami po tayong ikakamadang box ngayon. Siyempre, solo lang natin ngayon at nagutom na ako kakamada. So, sa mga katulad kong empleyado lang at nagtatrabaho sa pabrika, need natin pumasok everyday. Kasi, dito lang naman tayong umasa ng ating kinikita. O kulang na kulang pa talaga yung ating kinikita. So, sabi ko nga, tiis lang at tiyaga, darating din yung para sa atin. Basta importante nga, yung sinabi ko, makakain lang tayong 3 beses ang araw is okay na po yun. Thanks Lord na po yun. So, need lang natin na magpasalamat lagi. Dahil mga biyayang binibigay sa atin ng Panginoon. So kahit na ganito lang yung ulam natin, simpleng ulam lang po yung ating nakakain. Ang importante po doon is kumain po tayo sa 3 beses sa loob ng isang araw. So yung pinaka the best na bigay sa atin ng may kapal, ang Diyos, na kahit pa paano hindi tayo pinapabayaan. So tuloy lang ang laban sa buhay natin na kahit minsan hindi man naman natin masasabi kung ano yung mangyayari sa atin. So kung kami lang po sa pamilya ko is talagang lagi kaming short sa budget. Kaya minsan yung ulam ko talaga everyday, gusto ko gulay lang kasi nga, ang gulay kasi budget meal lang talaga. Sa 25 pesos mo, may kalahati ka na. So kanina is wala naman silang gulay. So isda na lang po yung binili ko. So almost 35 pesos lang naman po yung isda. So yun na lang yung binili ko at humingi ako ng sabaw. So mahirap talaga yung ganitong sitwasyon na buhay natin guys. Dahil nga kailangan natin magtiis, magtiyaga dahil nga talaga yung sinasahod po natin ay kulang. So, kailangan natin pagkasahin sa isang linggo. Dahil pag may nag-aaral ka pang 2, and then, hindi pang binabayaran. So, gano'n na talaga. Laban lang, hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa. Basta, importante po dun is hindi tayo mawalan ng tiwala sa Panginoon. Basta go lang tayo sa buhay natin. So, kahit mahirap, so kailangan nating labanan or huwag tayong sumuko dahil nangyari naman talaga sa buhay natin yung ganitong sitwasyon na talagang pagdating po sa budget is mas short po tayo dahil nga mayroon tayong mga binabayaran sa ating mga loan. So, ganun talaga ang buhay. Basta tuloy lang po tayo. Kumbaga, darating din yung para sa atin na makahon din tayo sa hirap at yung nangyayari sa atin, siyempre pagsubok lang to na
kailangan natin lampasan para kahit papaano is dumating yung time na para sa atin. At asenso din tayo, basta magtiwala lang tayo sa Kanya. And then, siyempre, yung family natin, sila po yung talagang nagpapalakas sa atin, gumagabay upang tayo ay magpatuloy. So, kailangan lang nating magtulungan para hindi po tayo magpa-apekto kung ano man yung nangyayari sa atin. So, tuloy lang ang laban. Kahit na ganito, yung sitwasyon ng buhay natin is tuloy-tuloy lang to. Dahil, malay mo, darating din yung para sa atin na kahit ganito yung nangyayari ngayon sa buhay natin is go lang po tayo sa buhay. Huwag tayong sumuko. Kakayanin natin lahat to. So, importante, buhay po tayo at hindi tayo nakakalimot sa Panginoon. Everyday po tayo mag-pray para kahit paano yung mga bad side is may malayo sa atin. So, tuloy lang ang laban. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. So, kahit ganito yung buhay natin, okay lang. So, kahit na yung ulam natin ay gusto natin bumili ng yung gusto natin bilhin is kulang naman yung pera natin at hindi sapat. So, need po natin talaga mag-budget dahil po yung everyday na mangbili talaga ng ulam is kailangan natin yan. So, ang importante dyan is nakakain po tayo. Meron pa tayong naging ulam kahit na hindi sapat. Kailangan natin pagkasahin dahil nga ito lang po yung nakayanan natin. So, God bless pa rin po tayo dahil nakakain po tayo everyday, di ba? Kasi katulad ng sa pamilya namin na ganito. So, kahit na yung ulam namin is kulang, so pinagkakasya na lang natin minsan dahil nga sa budget bill nga yung ating pera ngayon is talagang short po talaga sa pang isang linggo. So, kailangan natin gumawa ng diskarte ng paraan para magkaroon tayo ng sapat na income. Pero sa ngayon talaga is medyo dipit po tayo ngayon at short tayo sa ating budget. So, kailangan nating huwag mawalan tayo ng pag-asa. Ito, importante nakakain po tayo talaga para tayo ay so, ayan guys is okay na talaga ang buhay. Need nating laban lang. Hindi natin kailangan sumuko. Hindi tayo kailangan mawalan ng pag-asa. Sa pasok lang tayo ng pasok. Basta may pasok sa trabaho. Kasi sa akin talaga, need ko talagang pumasok everyday dahil po sayang po ang isang araw. Dahil po dito lang naman tayo kumikita. And then may konting pinagkakitaan. Pero siyempre, malaking tulong pa rin yung pag may pasok tayo ay papasok po tayo sa trabaho. Huwag nating isipin yung pagod. Importante yung magkaroon tayo ng kita sa isang araw kasi sayang po talaga. Kaya need natin pumasok everyday. Pumasok pa hanggang may pasok. Sagalang, darating din para sa atin. Okay, ganito yung ulam natin.
So mag-ingat ka pag mga itong ulam na isda. Ito kasi yung maya-maya is napakarami talagang tinig niyan. Mayroon pang mga maliliit kaya hindi mo basta-basta na hindi ngunguyain. Kailangan nguyain mo para yung tinig is makita mo yung mga maliliit. So no choice kasi ako, wala yung bang ulam kanina doon. Puro karne naman. So sabi ko isda na lang muna dahil po kulang nga yung ating pambili. So nagmaya-maya na lang po ako yung maya-maya na maya-maya maraming tinik. Ay nako naman, napakahirap talaga kainin ng maya-maya guys. Napakaraming tinik na maliliit. Wala, no choice po tayo, yun yung pagpipilian natin. Kaya ayaw ko naman kumain ng karne ng baboy dahil po ay nako, nakakaumay. Na kasi mamantika kasi yung tindakan nila ng karne doon, yung lumulutang yung mantika. So, ayaw ko po nun. Kung sana kung inihaw yan pwede, pero mga ganong taba baboy na adobo nagmamantika, ayaw natin yun. Kaya nag-isda na ako kahit nakita yung isda is toasted. Tapos sabi ko maya-maya na ako, no choice, walang pagpipilian. So wala, yun na lang yung napili nating ulam. So okay lang naman, importante sa akin is nakakain po tayo, diba? Ako na naman tayo sa araw na to. So God thanks pa rin. So ayan po guys, so tapos na tayong kamain. So thanks for watching. Sana po nagustuhan nyo yung aking video guys, and sana po tuloy-tuloy lang yung ating nalangin, and sana po makalampasan natin lahat